Yes. Good evening, everyone. We are on the 12th episode of Before Psychology channel. Ngayon, Psikolohiya channel na tayo. For one reason or another, we need to transition. Kasi marami nang kumokopya eh. Can you imagine, ang followers natin, di 5 pa lang, kinopya na kaagad. So, they would copy Psikolohiya channel. Maganda ang sige, introduce ko muna. Ang co-panelist ko ngayon is the infallible Astrid Anabo. And ang kasama niya si Cardinal John Gripal. Kaya mga may religious rank no? Isang infallible, parang Santo Papa, at isang cardinal. O sige, Sir Astrid, anong topic natin ngayon? Yung buho ko, ganito yung buho ko. Ginagaya ko si Franklin Liano. Si Franklin Liano. Sikat na sikat ngayon si Franklin Liano. So speaking of yung topic natin is tungkol sa overuse ng negative publicity sa mga advertisements or sa mga marketing strategy. So parang itong parang application ng psychology to sa business. Though, di ba, negative yung way. So titingnan natin sa variety of internet possession. Mga example niyan, yung mga mostly na sa YouTube, Facebook, ito natin makikita. Okay, let's dive into specifics. Sige, go. Specific. For example, mga influencer, kasi, well, we already know naman ngayon na yung kasabihan na attention is currency. So sa internet, who commands attention is the one who will earn. So ganun yung cycle. And people, podcasts or influencers, oftentimes ngayon makikita nyo, it's all about the negativity. Gagawa ng issue. Parang si Skastakli. Si Skastakli, magaling na musician naman talaga yan. Magaling. Wala naman akong masabi. Magaling naman. Alam mo, si Skastakli, ito yung masasabi mo, you can hate the artist but love the art. Pero ang diskarte kasi ni Skastakli mo, bago siya maglabas ng kanta, gagawin yan. Gagawa ng issue yan, magpaparinig dun sa ex-wife niya, dun sa anak niya, diba? Okay, Zainab. Pag-usapan siya. Pag talagang marami ng galit sa kanya, bigla yung maglalabas ng kanta. Kasi nakapag-build siya ng anticipation. Alam mo, speaking of anticipation, ang dopamine, hindi siya, di ba alam natin, dopamine, yan, pleasure. Actually, ang dopamine pala, yan ang chemical lang, anticipation. Yung pala yan. So, sa hormones, yun yung nagraraya. So, ang powerful pala ng anticipation. So, yun yung topic ngayon kasi grabe na eh. Kumbaga, isipin mo umaabot sa punto na gumagawa sila ng mga fake na exam. Isang faking away. They use the hate and anger of the people just to gather audiences. Oh, yeah, just to gather the audiences. So yun yung concern and alarming yun. For me one reason kung bakit yan alarming kasi it effing works eh. It works. So kung ikaw nandun ka sa katayuan na gusto mo maging influencer but you don't have the power to command attention, there's a huge tendency na sasabayan mo yung trend na yun. Kasi it works. Parang pwede natin sabihin, it spreads toxicity among influencers yung nangyari. Tama. Ano yan eh? Siguro on a micro level, alam mo, ito malamang sa malamang yung mga nakikinig ngayon, naranasan nyo to eh. Yung nanonood kayo ng TV na pamilya, tapos may narinig ka nag-aaway sa labas. Lalabas ka din, di ba? Tapos hihinaan mo yung TV nyo. Hihinaan mo yung TV nyo. Natural na marites sa mga Pilipino yung pagiging natural, no? So, si Doc yan. Doc, ano masasabi mo doon? Natural ba sa atin yan? Kasi we want to know more eh. Ano ba pinag-aawayan nila? Di ba? Ako, two incident that comes into my mind. Yung nakatira ako sa Cavite noon, foreplay na mag-asawa, yung mag-away. So, foreplay nila yon, mag-aaway muna sila. Patuan ng pinggan, basagan ng bote, ng baso, di ba?
laitan ng pamilya, murahan, ano? PI, 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 PI. Tapos mamaya maririnig mo, umiiyak na. Maling. Maling. And then ako, nung una, na ano, ginawa nun, kanina nag-aaway, ngayon nagsisex. So, foreplay nila yon. No? Yun yung foreplay. Kaya every time ngayon na mag-aaway na sila, sex is soon to follow. Kasi yun ang foreplay nila. Totoo, pag gano'n, pag narinig mo na nag-aaway sa sila, hinihinaan mo na yung TV susunod nyo. na yun. Oo. Hinihinaan mo na Wala, TV nyo. chismoso ka eh, no? Pero maganda lang pakinggan kasi ang papangit naman ng mga taong yun. Parang sa ano, face to face. Fantasy na. Yung sa face to face, di ba? Nangaliwa, kumabit, lalaki, maraming babae, di ba? Pero paglabas ng lalaki, paglabas ng babae, ang papangit. Pag makikinig ka lang, artistahin, ang ganda siguro nito. Ang guwapo siguro nito, maraming babae. Tapos biglang paglabas, bungal. Nagawa ng dalawang bungal din. Di ba? Well, yun, negative publicity yun, di ba? Negative. Oo, di ba? Saka hindi lang sa mga maliliit na ano yan, hindi lang yan sa mga influencer sa Pilipinas eh. Yung mga luxury brand, nakalimutan ko anong luxury brand yun eh. Vogue, ay hindi ba kasi yun. Hindi ko alam kung Hermes ba or Balenciaga. Hindi ko maalala. Pero may isang malaking luxury brand. Siyempre international yan. Naglabas sila ng parang photoshoot. Nag-photoshoot sila ng produkto nila. Ang ginamit nila, mga bata. Tapos may kalong-kalong na mga teddy bear na teddy bear na naka-BDSM. Yung may mga choker, yung pang BDSM na yung accessories pare. Tapos, nag-gain yun ng traction eh. Nag-gain siya ng, napag-usapan talaga. So ako, naniniwala ako headcanon ko to eh. Headcanon ko, ano yan eh, hindi yun coincidence. Alam nila yun. Alam nilang ganun nag-work eh. Alam nila na, pag-uusapan tayo. Sa internet, the more you generate traffic, the more revenue will flow. Yun ang trend eh. So, talagang inevitable. So, literally, the more time na expose ka sa social media, the more negative things talaga yung ino-consume ng isang tao. So, pwede natin sabihin, the more na negative, the more yung hate and anger. The more yung hate and anger. So, yun yung driven factor nila. Is anger. Ang reason kasi dyan, kung hindi nyo alam, malamang hindi nyo alam po, pinakamadaling i-trigger na emotion ng isang tao is anger. One reason is that anger is considered a secondary emotion. Meaning, siya ay maskara ng actual na emotion. For example, yung lungkot. Okay, yung trinash talk ka, sinabi na, yung nanay mo may cancer, yung trinash talk ka talaga. Malungkot ka, but your system, your ego would put up the defense, no? To mask that vulnerability in a form of another emotion, which is the secondary emotion, anger. Di ba? Kasi pag anger ka, di ba? Nag-ride up, adrenaline yan. Adrenaline yan. Bakit sa ulo? So, iinit yung ulo mo, mag-exit ka ng force, ayan na. Physical na. May parang it gives you anger kasi anger will give people a sense of control. Nice. Diba? Pag pansin mo yung mga tao na kunyari nagsisinungaling siya, tapos na-corner mo siya, tapos ni-real talk mo siya, no? Ang gagawin niya sa'yo, mag-intimidate niya, di ba? Makita niya, galit siya. Kasi it gives them a sense of control. For you to stop them. Pakita mo sa tao magalit ka, hindi mo habang babad trip. Hindi ganyan yun, kasi alam niya, galit na to, hindi ko na ito, baka mamaya suntokin na. Tsaka anger unifies people. Isipin mo, no? Yung mga revolution. anger is napakadaling Dok, sa tingin mo ba itong ganito? Ayan, kunyari, ito, sa ganito na tumatakbo yung sistema kasi. It works. Ang hirap ng alisin kasi gumagana eh. So, hindi ko alam anong perspective ng mga psychologists sa Pilipinas about this trend and ano bang plano nyo? No? May plano ba kayo na bilang psychologist? Ano ba pwede natin gawin dito? No? Kasi, ang hirap mag-isip eh. Lalo na kahit tayo mga psychologist. At saka ano na talaga, it is already proven, no, in theory and in practice that yung bad news sells more paper, kumbaga sa newspaper. Kaya nga usually yung mga newspaper, ang headline nila bad news, di ba? And on extension, if we're going to extend that argument further, yung pag negatibo, mas masama,
in fact, it borders on being ridiculous, mas pinaniniwalaan pa ng marami. Precisely nga, kaya nga yung fake news was a very big deal during the last election. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa US. Di ba? At si Trump nga ngayon tumatakbo. Meron siyang tinatawag na alternative truth. Paano nagkaroon ng alternative yung truth? Pag alternative yan, kasi nungalingan na yan. And yet, yung mga rednecks naniniwala pa rin sa kanya, di ba? Alternative truth, di ba? And by extension, I don't know whether we are mimicking the US or the US is mimicking the Philippines. Pero pareho somehow may symbiotic na nangyayari na they tend to mimic one another. Ewan ko lang, no? I could be wrong, no? Pero mukhang gano'n, no? I don't know. I hope Trump will not get re-elected. Mayor of fake news yan eh. Di ba? For mayor of alternative truth. Can you imagine alternative truth? Di ba? The term is contradiction eh. Alternative truth. Hypothesis Oo. research. Parang black hole eh. Yung physics mo dito sa Earth, di mo pwedeng i-apply sa sa black hole yan. Anyways, speaking of the negative, default naman talaga kasi ng tao yung negativity bias. Meron kasi talaga tayong negativity bias eh. And kung babalikan natin yung evolutionary psychology, yung negativity bias na yan kasi tool natin yan for survival. Kumbaga, mas madali nating manonotice yung negatibo kaysa positibo eh. Kunyari, lumabas ka ng kunyari, caveman ka pare. Caveman ka, or taong tabon, di ba? Ngayon, maliwanag yung buwan isang gabi. Paglabas mo, may nakita ka uhugis ulo ng tigre. Hindi maliwanag Parang sa tingin mo, uhugis ulo ng tigre, no? Anong gagawin mo? Lalapitan mo yun, o i-assume mo na tigre yun. I-assume ko na threat yun eh. I-assume mo na yun. No? Negatibo ka. Wala ka sa negatibo eh. Kasi hindi ako sure, hindi ko naman nakikita eh. Pero uhugis ang tigre. Parang kung tigre pala yun. Oo, di ba? So talaga, so basically tao talaga vigilant kapag negative. Survival. Ginagamit siya for survival. So pwede natin sabihin na minsan gigising ka na lang, ang cravings ko for today ay negatibong bagay. Magalit. Gusto kong magalit. Yun yung galit. It wields control eh. Yung galit. Meron pa ako isang siguro Kayo naman mag-comment sa ito. Kasi yung mga like ngayon sa social media, meron mga content creators na, no? Dime a dozen yan, 5 piso yan, no? 5-5 yan, naglalabasan. Tapos sa mga motorcycle riders, merong mga content creators doon sa Marilaki, ang content lang nila, nag-aabang sila ng aksidente. So, yun lang ang nila. Ano nila yung camera nila, they would be there for the entire day, waiting for an accident to happen. And then, araw-araw naman may aksidente nangyayari. Yun ang content nila. May accident. Pero hindi. Helpful yun eh. Helpful yun, di ba? Nakatipid. Well, negative kasi imbes na gobyerno maglagay ng CCTV ba? Mobile phone sila yung gamit. Naka-ready. Mag-abang ng ako. Gawin yan na lang. Alam mo, mag-resign na tayo no, sa pagtuturo. Yan na lang gawin natin. Mag-abang tayo ng accidente. Pwede, dito nga, nyari, mga sa mga kanto-kanto, mag-abang ka ng traffic violator. Siguro yun din yung kaya lucrative yung mga traffic enforcer. Hindi man na ini-enforce yung traffic laws eh. Ang hinihintay na nila yung violator ng traffic laws. Doon na sila kumikita, di ba? Makakita ka na dyan lalaki na fully equipped ng ka. Alam mo, nasa Nat Geo. Yung lalaki, alam mo, nasa Nat Geo, naghihintay lang pala ng accident. Walang nag-spread sila ng awareness or para lang talagang kumita. Parang ini-stick nilang So parang sa sinasabi nito, parang hindi na siya nagmumukhang awareness. Kasi parang mayroong inaabangan sila ng something. Lalo na pwede makakatch doon sa tao. Accidentally, they would spread awareness by accident. Pero yung motibo nila doon, to monetize. Mag-viral. Mag-viral. Parang yung marketing ngayon, yung kunyari nangyari na ba sa inyo to? Yung nagpe-Facebook ka, tapos merong isang parang may video na tragic at trahedya, tapos may link doon, na basahin ang buong kwento. Tapos pag kilinik mo yun, napupunta ka sa Shopee. Type yung mga URL. Pupunta ka sa Shopee. Malamang si Doc na biktima na yan si Doc. Yung mga may edad na i-scam madalas eh.
issue sa, mga for example, may issue sa ganito, tapos i-click ang buong kwento, madalas akong nandoon eh. Oo, di ba? Lolo ko na lang. Bata talaga, no? Ano talaga, effective tool yung yung negative approach, no? Epektibo 'yan sa pagbebenta ng produkto, epektibo 'yan sa pagkakalat ng kasinungalingan, di ba? Epektibo rin yan para magpasa yung mga estudyante. Pag mabait ka, hindi sila magpapasa. Oo. Ay, pag di ka nagpasa, babagsak. O alam nila, yung takot eh. Ito naman, kakibot na yung fear. Speaking of, malihis ako ng konti. Speaking of, so parang we are just pretending, just... Sandali, Astrid. John, lapit kayo ng konti kasi yung... Ayan, lapit kayo ng konti kasi yung audio sa inyo. Ayan, okay, go. For example, pag-uusapan na natin yung benefit ng negativity. Tama. And sa parenting, yan yung na-highlight yung reinforcement. Positive, negative, di ba? It's either you apply or you remove. Now, in certain conditions, pasimplihin naman natin, yung reward tsaka yung punishment. Sa Pilipinas na mahirap na bansa, is it sensible to say na most parents in the Philippines would resort to punishment rather than reward kasi hindi available financially si reward para sa anak? Parang gano'n. I don't know. Tingin mo, Doc? Wala kang audio. Natin yung negative reinforcement no? Like pag ginawa mo to, ito ang mangyayari sa iyo, di ba? And usually ang mangyayari sa iyo laging masama. Hindi naman sinabing pag ito ginawa mo mapapabuti yung buhay mo. And very few people pay attention to that. Ang gusto talaga nila lagi yung pag ginawa mo yan, ito ang mangyayari sa iyo. Bawal kesa pwede. May makikita ka, di ba? Bawal umihi dito. Wala ka naman nakita, pwedeng umihi dito. Pag pwedeng umihi, di ba? Pag bawal, andun sila. Di ba? Masarap gawin pag bawal. Reinforcement. Hindi kay Ivan Skinner, no? Skinner. Pag negative may inaalis ka eh. Pag positive may binibigay ka. Yung binibigay mo, it could be a reward, it could be a punishment. So, kesyo reward yan or punishment, as long as you're giving it to the receiver, positive reinforcement siya. Ganun yun eh. Ganun siya sige, itali natin sa psychology, no? Merong classical conditioning kay Ivan Pavlov, di ba? Pero ngayon, mukhang napunta tayo kay B.F. Skinner, the use of positive reinforcement and negative reinforcement. So, positive reinforcement, the use of rewards. Negative reinforcement, the use of punishment. No? Yeah. Tsaka yung bawal. Imagine nag-circle back tayo sa psych. Tsaka yung bawal, yung sinabi ni Doc kanina, yung bawal umihi dito, yung bakit, tapos di ba nauso yung kasabihang masama daw yung bawal? Hindi ko alam kung saan ko nabasa. Parang may binabasa ako na book na about sa dopamine. So yung pleasure, yung addiction pala, yung addiction, hindi siya nag-originate doon sa exposure mo doon sa pleasure. Nag-originate siya doon sa natikman mo yung pleasure tapos ni-restrain ka. Kasi alam mo bawal kaya gusto mong i-try. Oo. May kwento ako dito kaso, hindi ko nababanggitin yung ano mo yung autobiographical story mo? I-share mo. Meron akong na-encounter kasi na meron sila relihiyon, bawal yung dinuguan sa kanila. Okay. Tapos, masarap ako pala masarap kagabi. Hindi ko babanggitin kasi marami namang relihiyon yung bawal yung dinuguan. Oo, sa amin. Ngayon, ito, nakatikim siya. Tapos, after nun, kahit na bawal, paulit-ulit na niya. Pero sa atin kasi na normal, ako, may mga ibang tao na parang normal nang makatikim ng ganun. Bakit mas sarap na parang kakaibang level na yung sarap. Parang yung siguro sa normal na tao, ito yung sarap ng dinuguan. Sa kanya, parang ang dating ng dinuguan sa akin, ganito kataas. Heightened level. Kasi siguro, kasi nga, you're being restricted. Pinigilan kang kainin yun eh. Parang marshmallow experiment. Di ba yun? Kapag ka na, yung hypertensive ka na, madami ng bawal na pagkain, lalong sumasarap bawal na pagkain.
lalong masarap kasi bawal na sa iyo eh. 'Di ba? Grabe yung reward na pumapasok sa iyo psychologically. It's twice the level, 'di ba? Kasi ka bawal na eh. Bawal. Ang title dapat itong podcast itong bawal na podcast. Itong podcast na bawal. No, I'm ano yun. Para panoorin nila. Kasi pag ang caption nito daw, ito. Wag panoorin, bawal. Wag panoorin. Wag panoorin, bawal. Wag papanoorin, masama, bawal. Baka panoorin nila. Parang rotation sa kanina, di ba? Ang daming manonood. Ang daming manonood, pinagbawal mo eh. Tapos, negative eh. Wag panoorin. Bawal. Ito ang daming manonood. Negative. Parang ano yun, Doc? Parang yung factors, negative, hate, anger, magro-rotate, positive reinforcement. Dab-dab ah. Fear. Iikot yun. Iikot. So, it will end up to psychology pa din. Kasi, siyempre, vulnerable ng tao sa emotions. Tsaka ang business talaga psychology. Ang marketing itself, psychology yan. Marketing itself, psychology. Mahirap lang siyang i-execute, lalong-lalo na kapag people pleaser ka. No? Kasi mag people pleaser ka, ang gusto mo positibo yung imahe mo eh. No? Pero hindi ka mag-gain ng attention kapag ano eh. Lahat, di ba? Sabi nga nila, if you are a friend to everyone, you are an enemy to yourself. Parang yung ano, parang meron ako nakitang post sa ganyan. Di ba yung namimigay ng mga pagkain sa public? Bakit po binibidyohan? Oo. Pwede ka naman tumulong. Tumulong na hindi daw nakikita. Parang, sinishare nga namin kasi nga, parang to inspire others na gawin din nila yung bagay na yun. Pero kung titingnan natin, ito kung comparison ng positive versus ang negative, mas yun ang gusto ng tao eh. Negatibo talaga. So kung titingnan natin kung example, di ba, nakikinig naman ng mga tao, di ba, kala Sander Ford, marami dito sa Philippines, kila Pico Matos, sila si Barong guys na noon, they attract yung negative. Kaya nga ginagamit. It works, di ba? It works eh. So ngayon, ito yung problem ngayon. It works. So everyone is doing the same thing. Lahat na lang gagawa ng ganyan. So negatibo na lahat. Minsan pag i-scroll ako sa internet. Yung toxicity level. Ano na. And the problem is you get accustomed to it. Di ba? Tumataas yung tolerance mo dyan. So they will have to do worse than what they did initially to capture the initial reaction that they were angry for in the first place. Di ba? Desensitize nila eh. Wala na, no? So, pasama na ng pasama. And then, when you multiply that by hundreds or thousands, yung toxicity, no? Toxic na talaga. Lason. No? Parang air pollution. Hindi na maganda. Wala na. Parang never ending cycle. For example, yung pinakasama yung JR, yun yung mga ganun dati. Naging masama yung parang or negative yung niya dati, video niya. Pero kaya nagiging positive na. Pero yung feedback sa kanya ng tao, because yung previous aggression niya dati sa mga videos niya, yun pa rin. Tinatastock pa rin siya ng tao kahit positive na yung mga videos niya. Kasi nga, custom na yung tao, they feel fourth tail effect na yan. Parang di na rin din natin tuloy alam kung ano yung totoo, kung ano yung script. Yun yung point, parang wala na, ako wala na halos totoo sa internet eh. Kapag may tumutulong, ako napapanood na video. Sugar-coated na. Pag may nakita akong video na tumutulong, nasa isip ko, ano to, stage. Parang gano'n, may gano'n na ako. So, ewan ko, wala, no? Another thing, no? Since nasa Spotify na tayo, this should be uploaded in Spotify sa Facebook. Magi-increase yung viewership, di ba? Pero along with that, haters. It will go to haters. So, di ba? Karo ka na haters. I-hate nyo lang kami ng i-hate, di ba? Hindi naman ako nag-Franklin Lianong buhok para magustuhan nyo. Yan, ganyan na mga suot. Karo ka na haters. Well, sabi na, I welcome the hatred. No, I mean, yung haters mo, subscriber mo pa rin yan. Kahit ano pa sabihin mo, you always being criticized. I wonder, no? I really do wonder the insight of other psychologists about this trend going on. Yeah. So, pero ahead of the curve pa rin, no? We're ahead of the curve. Kasi ina-assume na natin na meron na tayong viewers.
then after the viewers, ina-assume natin, magkakaroon tayo ng hater. Wala pa, Pero wala yun pa. talaga. Yun talaga yung parang ano nun eh. Wala pa. All the Idol hatred nila is yun. self-directed. All the hatred is self-directed. Kailangan i-hate ka muna. Eh, no? Uh, Lahat ng sikat sa kasaysayan, i-hate muna. Kahit ka walang kahit sa tao, galit ka pa rin. Oh. For example, di ba Mr. Bean? Parang sinasabi like, the character of Mr. Bean, there's no haters. Pero may makikita mo, it looks like an idiot, like, yun ang pinipresent niya eh. Meron pa rin negative feedback. Ay, ayoko dyan sa actor niya. Tapos maganda, tsaka tama yung sinabi natin kanina, ang title ng podcast natin, bawal. Wag mo ipapapanood sa boyfriend mo to. Yan. Yan ang mga title, di ba? Papanoorin nila lalo yan. Huwag mong panoorin. Siyempre, mas tanong dadami mo. More shares. Meron nag-thumbs up. Saan galing yung thumbs up na yan? Na hindi ko alam daw. Hindi ko. Baka, meron ba tayong live viewer ngayon? wala naman siguro live viewers. Baka kayo nag-thumbs up sa sarili nyo. Dalawa lang nag-thumbs up ka sa sarili mo? O tiyan, para kang pumapalakpak sa sarili mo. Dok, may premonition ka na sa next na podcast mo, Dok. Horror na. Vanity Award. Next na podcast natin, Dok, i-connect. Sige, pag-usapan natin mga kababalagan. Wala, nakakatakot eh. Gagahan natin yung Halloween pa. Maganda yun eh. May psychology dun eh. Oo nga. Yung previous na podcast, the stupidity of superstitious belief eh. Anyway, ang dami namin enumerate. Yung bitin nga sa oras eh. Pero yeah, this is another topic that we could circle back. Anyway, okay na to. 28 minutes. Would you like to close? In the infallible Astrid Anabo? Sige, mag-close so yun, ano ba pinag-usapan na? Usapang lasing nyo? Negative marketing. Negative. T.F. Skinner. And dinuguan. Dinuguan, diba? Well, siguro ano na lang, at least aware tayo na hindi natin masasalba lahat eh. Hindi lahat maririnig yung mga ganito. So tayo aware tayo na pag na-encounter natin itong marketing na to, hindi tayo madadala kasi gets natin yung psychology behind it. So yun lang, siguro ituro nyo na lang, no? Kung may natutunan kayo, turo nyo sa nanay nyo, tatay nyo, no? Lalo na yung mga vulnerable sa mga scams, no? Yung mga madaling madala. Yung mga may edad. Madaling maniwala. Nag-I love you lang, nag-I love you to ka agad. Yun na. Parang research mo ng RRL. Yun na lang siguro. So, itong video na to, huwag niyong papapanood sa mga kakilala niyo talaga. Huwag panoorin. Bawal. Kung magagalitin ka, huwag ka manood. Lalo na sa mga may bata. May mga anak kayo. Ito, wholesome nga tayo eh. Wholesome nga eh. Si Cardinal na. Ito na yung moniker ko kay Cardinal Gripalda. Go. So, additionally, sa mga viewers natin, so, lahat naman tayo is vulnerable na magalit. So, sa lahat ng emotion is free na maramdaman natin yun. Pero tulad nga sabi ni Sir No, so, parang we can do nothing about it. So, parang just go with the flow. Yun lang naman. Additionally. Ayan. And on that note, kami po ay namamaalam na. Psikolohiya Channel. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.